What's up sa inyo mga kasang, at for today's video nandito tayo sa farm ulit ngayon at binisita na natin. So tignan natin kung may nagbago ba doon sa farm natin simula nung pinaalagaan natin yan doon sa aking pamangkin. Pero ngayon napansin ko, ito kasi hindi niya talaga kayang galawin yan dahil medyo madumi. Sabi ko ako na talaga mag-ayos niyan, so mamaya tatanggalan natin yan. At ayun nga no, meron din ako sadya dito kasi yung kotse ni Papa, palyado yung carburetor niyan. So, inaayos ko rin at hindi ko alam kung anong uunahin ko talaga. Dahil gusto ko rin na maayos agad itong sasakyan ni Papa dahil nga ito talaga yung naiwan niya na na project na yun nga, ako lang ang pwedeng talagang makagawa niyan dahil puro babae yung mga kapatid ko. So, inuuna ko yung sasakyan tapos tinitignan ko nga ang daming lilinisin dito. At yun, napansin ko lang no, itong ating crayfish pond, crayfish tub na medyo malinis na siya. So itong crayfish na to, may nilabas si BFAR na na guidelines sa mga gusto mag-alaga, mag-breed at magbenta ng mga crayfish dito sa Pilipinas. So hindi ko pa masyado na pag-aaralan yan at iniisip ko rin kasi na ipapasa ko na yan, mga breeder ko na yan kay Mitra's Backyard, kaso hindi pa ako niya mini-message ulit. So yung mga breeder natin na crayfish, baka ibigay ko na yan ulit kay Mitra's Backyard dahil kanya naman din talaga galing yan. At yan pa rin mismo yung binigay niya sa akin trio. So ayun, silipin na rin natin yung mga isda natin mamaya. Pero bago ang lahat, unahin ko muna itong napakabigat na to na 2 linggo na yata ito na mga halaman. So yun mga kasang no, medyo nawala na yung bigat ng ating net at medyo hatak na ulit siya. So ito yung nangyari dahil nga pinagpag natin yung mga nababagsak dyan sa ating puno ng mangga. Ayan, ang daming kalat, ang daming dahon, ang daming kung ano-anong bulaklak ng mangga dyan na dati pa naman natin problema. So ayun o, yun ang nagiging problema ko dito pag panahon ng mangga kasi talagang grabe, nagiging kulay brown yung tubig. Doon may mga nakakasurvive naman ng mga isda dyan, pero mas madalas kasi dapat ang water change dito kasi nagiging acidic na yung tubig natin. So ayun, try natin silipin lahat ng ating mga isda at ito nga yung ating mga pea dirt. Dito naman meron tayong mga balloon molly. So yun nga, iniisip namin ng pamangkin ko na teka nga, batanginan nito. So iniisip namin ng pamangkin ko na gawin na lang itong puro balloon molly para mas madali sa kanya. Isang strain na lang na isda ang gagawin natin. So yung mga guppies naman, medyo mababa na yung value niya. Ito, ang dami pa ditong guppy. Hindi ko alam kung ba't nagkaroon ng guppy dyan. Wala naman yan guppy dati. So natin yan lahat, i-reset natin yan lahat. Tapos yun nga, ang plano ko, puro balloon molly muna. So magdadagdag tayo ng mga ibang strain na balloon molly, pero sa ngayon PKBM lang ang meron ako dito. At yun muna yung pararamihin natin. So ilang tab yung PKBM natin dito, mga 6 na tab. Tapos meron pa rin naman ako mga ilan na gapi kagaya ng albino full platinum. Yan, hindi talaga naubos yan. At napakaraming yan, pati mga fry kung makikita nyo. Tapos yung mga pinapalaki natin mga balloon mollies, andito pa rin naman, no? Medyo malabo lang talaga yung tubig. Kaya ang sabi ko nga sa pamangkin ko, antabayanan yung mga nalalaglag na na dahon. At yun, pag umuulan, pag nasasala dun sa sa net natin, natulo sa ating tub. At nagiging brown yung tubig, yun, may mga red balloon platy pa tayo. Red wagtail platy na balloon. So ayan yung mga pinaparami natin. Di talaga nagre-release pa niyan. Tignan natin kung ano yung mga marirelease natin soon. Ayan, may mga feeder pa ako dito. Parang kal na rin. Subukan natin mag-call, no? Tapos i-reset natin lahat. Dahil actually wala na akong kinikita sa guppies ngayon, no? Wala na halos bumibili niyan. Kung may bumili man yan, napakamura ng presyo. So yung mga PKBM, ayan, yung mga pinapalaki natin, mga napaanak natin PKBM.
So yan siguro ang gagawin natin dito. Hindi ko na ipipilit yung guppies. Siguro mag-gapi ako sa bahay, pipili ako ng mga mga starter lang natin, tapos paramihin ko na lang muna sa bahay. Tapos tsaka na lang ulit ako maglalagay dito. Pero sa ngayon ang plano talaga maging PKBM muna to lahat. At yun nga, hindi ko pa rin talaga matutukan ito. At marami pa masyadong ginagawa. So yun, may mga isda pa rin naman tayo dito na medyo okay pa, no? Yung mga guppies natin, yan, may mga Dumbo ear mosaic pa ako dito. At ayan, kukuha rin ako niya. Meron na ako niya sa bahay, tapos kukuha pa rin ako dyan ng mga mapipili natin. At tignan natin kung magbenta ba ako. Kung magbenta ba ako, kung may bibili. Tapos ayun, napansin ko to, nakalutang na yung mga natin, mga isda. Ang laman nito dati MSSBT, kung di ko lang kakamali. So hindi ko alam kung ano nangyari. Siguro na lagyan ng maraming dahon yan, brown na brown yung tubig. Ito naman katabi niya mga P-dirt koi. Yan o, dahil mangga. So yan, nakaka-survive pa naman. Meron pa tayo dito, pwede pa ako kumuha dyan. At pwede pa natin i-groom yung iba dyan. Lakasan na lang natin yung mga nito, mga aeration yan. Para kahit maano yung tubig, ma-brown yung tubig, okay na okay pa rin at mabuhay pa rin sila, hindi sila mamatay agad. So yun guys, no, yan lang naman ang mga isda ko ngayon dito. At sana mabuhay pa natin ulit itong ating farm. Ayan, dati kasi mga gapi talaga to, at talagang kumikita ako dyan sa gapi. Pero ngayon kasi kahit anong pilit ko talaga, wala masyadong bumibili ng mga guppies. At puro molly na nga lang talaga ang mabenta ngayon, sa ngayon. So hindi natin alam kung kailan tayo babalik dyan. At ayun, paano natin i-maintain ito, sana subaybayan nyo pa rin yung mga plano natin. Marami tayong plano, hindi ko na muna sasabihin. At abangan nyo na lang kung ano yung mga susunod kong project. Alright? Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Maraming salamat sa mga nanood. Fish out!